Welcome back to our channel mga kapatid sa bayan. Ngayon, isang nakakabilib at makabagbag damdaming eksena ang ating pag-uusapan, ang todo-todong pag-eensayo ng Armed Forces of the Philippines sa paggamit ng FPV drones o First-Person View Drones. Galing ito mismo sa video ni Sarge Boss sa kanyang Facebook page. Saludo kami sa iyo, sir. Hindi na biro ang modernong digmaan ngayon, kaya't ang ating mga sundalo ay hindi rin nagpapakabog. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Sa footage, makikita natin ang AFP na masigasig na nag-eensayo kung paano gamitin ang FPV drones, mga drone na parang video game ang control gamit ang goggles at live camera feed. Pero wag ka, hindi ito laruan, ito ay sandata. Sa modern warfare, isang FPV drone na may explosives ay pwedeng tumarget ng tangke, tauhan, o critical na structures. Isang precision strike na halos walang gastos at halos walang panganib sa operator. Mga kababayan, ito ang tinatawag na modern warfare, kung saan hindi na lang puro tank, jet, o barko ang labanan. Dito pumapasok ang konsepto ng asymmetric warfare, laban ng mahina kontra sa makapangyarihan, gamit ang teknolohiya, strategy, at diskarte. Ang FPV drone, kahit maliit at mura, ay kaya nang tumable sa milyon-milyong halaga ng military assets ng kalaban. Kaya't hindi na nakakapagtaka na ang AFP ay sumasabay na rin sa ganitong mga trend. Kung susundan natin ang Ukraine-Russia war, makikita natin ang tunay na epekto ng FPV drones. Pero teka, hindi lang Ukraine ang gumagawa nito. Marami na ring bansa sa Asia ang nag-upgrade ng drone warfare capabilities nila. Halimbawa, ang Iran ay nagmamas produce ng mga murang combat drones. Ginamit na ito ng Russia at naging game changer sa mga night raids. Samantala, ang China ay may mga drone swarms na pwedeng gamitin sa surveillance at sa pag-distract ng mga depensa ng kalaban. Dito sa Southeast Asia, unti-unti na ring nagiging standard ang paggamit ng drones para sa coastal patrol, counterinsurgency, at intelligence gathering. Kaya kung hindi tayo sasabay, baka tayo pa ang maiwan. Ang FPV drones ay hindi lang basta paandar at pabangga. May mga sopistikadong taktika na ginagamit. Ang drone pair strategy, kung saan isang drone ang distraction at ang isa ang attacker. Top attack profile, na umaatake mula sa itaas kung saan manipis ang armor ng kalaban. At swarming tactics, kung saan sabay-sabay ang atake ng maraming drone para malito ang depensa. Ito ay ginagawa na sa Ukraine at Syria. Kung ituturo ito sa AFP, kahit sa mga Marines at Scout Rangers, magiging lethal ang ground forces natin kahit kulang sa heavy armor. Pero syempre, habang gumaganda ang technology natin, gumagaling din ang depensa ng kalaban. Dito papasok ang counter-drone warfare. Ito ang kakayahan para ma-detect, ma-jam, o ma-neutralize ang paparating na drones. Maraming bansa ang gumagamit na ng radio frequency jammers, laser systems, at electronic warfare tools. Kaya mahalagang hindi lang tayo gumawa ng drone operators, kundi anti-drone specialists din na pwedeng gamitin ng Air Defense Command ng AFP. May tanong din, legal ba ang paggamit ng FPV drones sa combat? Ayon sa international law, hindi illegal ang paggamit ng drones hanggat sumusunod ito sa rules of engagement at proportional use of force. Pero ang hamon ay kapag civilian ang tinamaan, o kapag ang drone ay ginamit sa assassination-style missions. Dito dapat pumasok ang disiplina ng ating sundalo. Kailangan ng drone doctrine sa AFP, malinaw na mga gabay kung kailan at paano ito dapat gamitin. Ngayong may tensyon sa West Philippine Sea, imagine this. Isang FPV drone na may camera at explosive payload, pinadala para i-observe ang foreign vessel na pumapasok sa ating EEZ. Hindi ito agad umatake pero nagsisilbing psychological deterrent. Iyan ang lakas ng unmanned systems. They project presence, gather intel, and if needed, they strike. Ang AFP, lalo na ang Navy at Marines, ay pwedeng mag-deploy ng coastal FPV units sa Palawan, Zambales, at Batanes para sa monitoring at quick strike capability. Mura na, mabilis pa. At syempre, hindi lang FPV drones ang goal. Ito ay bahagi ng Rehorizon 3 ng AFP Modernization Program, kung saan tutok na tayo ngayon sa territorial defense at hindi lang internal security.
Kasama dito ang mga multi-role fighter aircraft, submarine project, advanced radar systems, at syempre, drone integration sa bawat branch ng AFP. Ang mga ganitong training na pinost ni Sarge Boss ay patunay na hindi lang ito plano, nagsisimula na talaga ang execution. Dahan-dahan pero sigurado ang galaw ng AFP patungo sa pagiging modernong puwersa, handa sa kahit anong klaseng gyera. Sa dami ng viral videos galing sa Ukraine, kita natin kung paanong isang operator lang, gamit ang drone worth a few $100, ay kayang pabagsakin ng multi-million-dollar Russian tank. Ukrainian troops, kahit volunteer lang, ay sinanay sa bilis, diskarte, at tamang pag-target gamit ang FPV drones. Kaya naman naging napakalaking factor ito sa depensa nila laban sa mas malakas na puwersa ng Russia. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea, banta ng insurgency, at pangangailangan sa territorial defense, napakahalagang ang AFP ay sumabay sa ganitong klase ng teknolohiya. Hindi porket wala tayong aircraft carrier, wala na tayong laban. Kung ma-maximize ang FPV drone units, maaari itong maging force multiplier, mas malawak ang saklaw, mas maliit ang gastos, at mas mataas ang precision. Alam nyo ba na may mga local drone developers na gustong makipagtulungan sa AFP? Pasok dito ang konsepto ng SRDP o Self-Reliant Defense Posture. Kung papalakasin ang local manufacturing ng FPV drones kasama na ang AI integration, autonomous targeting, at wireless jamming resistance, hindi lang natin kayang depensahan ang bayan, kundi pwede rin tayong maging exporter ng ganitong kakayahan sa future. Pero hindi sapat ang technology, kailangan din ng matinding training at disiplina. At yan ang malinaw na makikita natin sa video ni Sarge Boss. Hindi lang sila basta naglalaro ng drone, merong simulation training, target lock drills, at coordination with ground units. Ito na ang sundalong Pilipino ngayon, hindi lang pusong palaban, kundi utak na teknolohikal. Sa panahon ng makabagong digmaan, hindi sapat ang dami, dapat matalino, mabilis, at flexible ang puwersa mo. At sa tuwing makikita natin ang mga ganitong training ng AFP, na may kasamang makabagong teknolohiya, naaalala natin ang sinasabi ng kasabihan. It's not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog. Mabuhay ang AFP! Mabuhay ang sundalong Pilipino! Kung gusto niyong mas marami pang ganitong content, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mga bagong updates tungkol sa makabagong depensa ng ating bansa. Comment down below, sa tingin nyo, sapat ba ang push ng AFP sa drone warfare? Ano pa kaya ang dapat nilang i-develop?